The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Magandang araw po sa ating lahat. Kayo po ay nanonood ng Face the Nation. Sa mga nagdaang linggo, muling naging sentro ng tensyon ng mundo ang Middle East o Gitnang Silangan dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ang higwaang ito ay hindi lamang usaping pangmilitar. Ito ay may malalim na epekto sa pandaigdigang kapayapaan, seguridad at lalo na sa ating ekonomiya. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, mahalagang maunawaan natin ang pinagmula ng alitan, ang mga posibleng kahihinatnan nito at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang mas malawak pa na digmaan. Ngayong araw, bibigyan linaw ng ating guest na ang ating kaibigang si Yusek Gani Makatoman ang mga mahahalagang isyong ito upang mas mapalawak ang ating kaalaman at pangunawa sa isang krisis na may epekto sa ating mundo. Magandang araw po. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Kasama po natin si Yusek Gani Makatoman. Yusek Gani, our good friend. Siyempre, kapamilya ng GNN. Yes. It's welcome to GNN. Maraming salamat po sa iyo, Miss Lorlyn. At binabati ko ang mga taga-subaybay ng Face the Nation. It has been a while na hindi natin nakita yung mga loyal viewers natin sa isang magandang araw po sa lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo lahat. Yes. Alam mo, Yusek, si Yusek Gani Makatoman, sa mga nakakaalala o sa hindi nakapanood ng show niya, siya po ay may show dito sa GNN. Ito ay ang Kabuhayang Kayang-Kaya, naging Kabuhayang Pinoy. At syempre, si Yusek, mafa-follow pa din natin sa kanyang YouTube page na mamaya sasabihin niya para mapanood nyo kung ano yung kanyang mga ginagawa sa kasalukuyan. Yusek, alam mo, in the last 2 weeks, masyadong naging mainit ang nagaganap sa gitnang silangan. Ito ngayon sa Middle East kung saan 2 weeks ago na or 2 weeks ago pa lang ang nakakaraan. Pero sabi nga nila, ang giyera sa gitnang silangan, ang epekto nito hindi lang mismo doon. Ngayon, 2 weeks pa lang ang nagdaan, ramdam na natin ang epekto, hindi lang sa buong mundo, kung hindi, dito tayo magsimula sa atin, sa Pilipinas. Napakalaki na ng epekto kahit 2 weeks pa lang ang nagaganap. Pero bago natin makita kung ano nga yung epekto, ikaw mas marami kang kaalaman pagdating sa history. Sinasabi nila, itong hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel, 1900s pa to talaga eh. Medyo mahaba na. Kaya lang, itong 2004 tumindi ulit, pero ngayong last 2 weeks, mas matindi pa. Ano ba talaga ang pinagsimulan nito at bakit ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Maraming salamat sa katanungan, Miss Lorlyn. Siguro, mag-backtrack tayo konti sa history. Tayo naman ay history enthusiast tayo. Ang Iran ay Persian Empire. More than 6,000 years na sila nag-i-exist. Ang USA, 250 years lang yan. And lalo naman ang Israel, bago pa yung Israel. Mga 70 years old ang Israel. So, ibig sabihin, napakatagal ng empire ng
Iran. Ang Iran, 1950s, ay democracy din yan, katulad natin. At ito ay pinamumunuan ng King Pahlavi of yung Shah. At ito ay parang nangyayari din sa mga monarch country na hawak ng US at saka United Kingdom. Pero diyan sa Middle East and diyan sa Persia ay yan ang alam mo naman yan ang tinatawag na mga oil-rich country. Mayaman yan sa langis. Eh siguro medyo may hindi masaya yung mga Iranian at the time kasi mahirap sila na bansa kumpara mo sa mga oil-rich country, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Dubai, Oman. So, hindi masaya yung mga Iranian. Kaya, ang ginawa nila doon ay nagkaroon sila rin ng revolution. At bago yung revolution ay ginawa nilang state-owned yung oil nila. So, parang nawala sa control ng US at saka United Kingdom at hindi naging maganda yung turnout ng ano nila, yung pagtanggal sa kay King Shah of Iran at naging head of state nila ay si Ayatollah Khomeini. 1979 yon. So, yung pangyayari na yon ay hindi talaga nagustuhan ng United States of America kasi ito ay religious leader at hindi lang isang head of state, pinamumunuan din niya ang the Shia community kasi kung sa pagkaalaman po ng ating mga televiewers, dalawang klase po yung Muslim sa buong mundo. There are 2 billion at 200 million Muslim all over the world. 2 billion po ay Sunni Muslim at saka Shia Muslim. Yung Shia Muslim ay pinamumunuan ng Iran, yung supreme leader nila. Kumbaga at the time 1979 si Imam Ayatollah Khomeini. Yeah. Ayun ay siguro all over the world mga 200 million Shia. So kung para din po sa kaalaman ng mga televiewers natin ay ito si Ayatollah Khomeini. Ngayon, itong napatay nila ay si Ali Khamenei ay parang ano yan, parang Santo Papa yan ng mga Shia Muslim. Oo. So, can you imagine, ganun din sa Christian na Miss Lorly, no? May dalawang ano yan, yung Roman Catholic at saka Protestant. So, ganun din ang nangyayari. So, ngayon napakasalimuot, napakahirap itong ginawa ng Amerika at saka Israel sa unprovoked na pag-atake nila sa Iran. Kasi parang yung atake na yan, 2 days before ay nagkakaroon pa ng negotiation. So, talagang napakalaki itong problema. Baka mas malaki pa ito sa na pinagdaanan natin na problema nung pandemic, itong unprovoked attack ng US at saka Israel sa Islamic Republic of Iran. Gusto ko lang intindihin yung sinasabi mo kanina. Sa atin kasi, dito sa Pilipinas, laging merong separation of church and state. Pagdating sa Iran, dun sa i-mention mo kanina, yung leader kasi nila, leader na ito ng religion at leader pa ito ng estado. Tama ba ako, Yusek? Kaya iba yung epekto kasi magkasama na yung leadership niya when it comes to religion at saka sa pamamahala sa Iran. Tama po kayo, Miss Lorly. Ito si Ali Khamenei, itong napaslang na leader ng Iran ay hindi lang siya leader politically ng Islamic Republic of Iran, kung hindi siya ang kinikilalang supreme religious leader ng buong Shia Muslim sa buong mundo at lalong-lalo na diyan sa Islamic Republic of Iran. Kasi nung nagkaroon sila na revolution 1979 ay pinalitan nila yung democracy nila into itong present ano nila na pinamumunuan ng mga parang parliament din na mga member of the parliament nila na more on mga theologists, mga religious leader
mga imam na namumuno dito sa Islamic Republic of Iran. Kaya ganyan na lang din talaga yung galit. At pag tiningnan kasi natin yung mga videos na nakikita natin online sa reaksyon ng mga nasa Iran, meron syempre hindi naman nawawalan yan eh. Laging merong in support, merong hindi nakasuporta. Pero ang nangyayari nga dyan is nakikita talaga natin na sila talagang gagawa ng paraan para hindi mo naman sasabihin na makaganti talaga, kung hindi para protektahan yung Iran sa nangyayari na pag-atake ng Israel at ng United States. Kasi nga, syempre, napatay yung kanilang supreme leader na si Ayatollah Khamenei, na sinasabi nga, alam mo, hindi daw siya basta-basta lumalabas. Kasi yung supreme leader nila, lagi ang pagkakaintindi ko sa mga balita, lagi siyang underground. Kasi for security reasons. Pero sabi nila parang napakalakas talaga ng intelligence ng araw na yon ng Estados Unidos. Yun yung iilan sa mga pagkakataon na nandun siya sa taas, nagbre-breakfast siya, nagkaroon ng strike, kaya talagang kitang-kita at yun na nga ang lumabas na resulta, napatay siya. Oo. Itong napatay, Miss Lurlin, ay ang pangalan is Ali Khamenei. Ang pinalitan niya yung Ayatollah Khamenei. Ayatollah. Oo. So tama po kayo, ay yung like in the United States, karamihan din ng mga Amerikano ay hindi talaga suportado itong gera. Sa Iran naman ganun din, mixed din. Pero syempre, yung sila kasi yung Shia, naniniwala yan sila sa mga martyrdom. So dahil sila ang inatake, unprovoked yung pag-atake sa kanila, ay talagang matindi yung galit nila dito sa Amerika at saka sa mga Israeli force na umatake sa kanila. Pero Yusek, ikaw, base sa iyong pag-aaral at sa kaalaman mo, kung hindi ba naganap yung strike nung araw na yon, Sabado ito, di ba? Kung hindi yan naganap, sa palagay mo, marireach na ba talaga nila yung point na magkakaroon na sila ng pag-uusap para huminto na yung giyera sa pagitan ng Israel at Iran? Kasi naging mas matindi sa loob ng, tuloy-tuloy yan, ilang taon na yan. Pero in the last 2 years, matindi pa rin lalo yung nangyayari. Pero syempre, ang iniisip nila, para matigil na to, nagkaroon na nga ng strike nung February 28 na yon. So, sa tingin mo ba, kung sinasabi mo nga na at least 2 days before, merong pag-uusap na possibly could reach na magkaroon na ng peace sa pagitan ng dalawa, magtutuloy-tuloy kaya yon? Sa tingin ko naman, dahil no less than yung Atomic Research International Center ang naglabas na wala talagang dinidevelop yung Iran government na nuclear power. Ang sinasabi naman nila dyan ay, ang dinidevelop nila dyan ay nuclear research about sa kanilang energy at saka technology. Yun ang kinatatakutan kasi ng Amerika at saka Israel, na katulad din ng ginagawa nilang narratives nung inatake nila yung Iraq, na mayroon daw dinidevelop yung Iraq na weapon of mass destruction. Ganun din ang ginawa nila sa Afghanistan, sa Libya, Syria. So, sa tingin ko naman, kung talagang napag-usapan nito na maayos, ay hindi aabot sa ganito. Pero base rin sa mga nababasa ko, Miss Lurlin, ay itong pag-atake rin na ito ay may kinalaman din ito doon sa scandal sa US about the Epstein file. Oo, na para hindi para mailihis ang focus sa files. Isa yan. Oo. So, of course, nandyan din yung petrodollar economy about dito sa langis. So, ano na yan sanga-sanga na yan yung naging problema, kaya lalong lumala na nangyari itong pag-atake sa Iran. Yes, pero ang nagiging problema natin ngayon, sabi nga ng lahat, syempre, maski doon sa nangyayari na tayo ay nakakaramdam na ng epekto nitong kaguluhan sa gitnang silangan. Ang nangyayari kasi dito, hindi lang limitado sa Israel ang galawan o sa Estados Unidos o sa Iran, kasi syempre itong si Iran nagka-counter-attack, at nung pagkatapos ilang araw matapos noon, nag-uumpisa na itong si Iran dun sa mga bansa na merong
American-based. American-based. So, yun yung tina-target nila. So, ang nangyayari naman din ngayon, ang Estados Unidos, sinasabi din nila doon sa iba pang mga lugar na maaaring makatulong sa kanila, gaya na lang kung dadaan nga tayo doon sa street para maiidaan ang Estados Unidos, hinihinga na din nila ng tulong ang ibang bansa para maproteksyonan yung dadaan na galing sa Estados Unidos, di ba? So, nagkakaroon na ng involvement ang buong mundo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, sabi mo nga kanina, oil-rich country. Kaya napakalaki ng epekto kasi hindi lamang mismong yung bansa na yon, kung hindi, yung bahagi na talaga ng Middle East na malaki ang epekto pagdating sa oil dahil ito ang nagsusupply sa buong mundo. 2 weeks pa lang ang lumipas. Iisipin natin, napakabilis, hindi natin nakikita, pero apektado ang ating mga OFW. Apektado ang mismong Pilipinas, ramdam na natin, tumaas na ang presyo ng bilihin, tumaas ang presyo ng bigas. 2 weeks pa lang ang nakakalipas. So pag-uusapan po natin yan at kung ano nga ba ang mga posible pang mangyari. 2 linggo pa lang ang nakalilipas simula nang nagkaroon ng matinding giyera sa pagitan sa Middle East. At aalamin natin kung ano pa ang posibleng maganap at epekto nito hindi lamang sa ibang bansa, partikular na dito sa ating bansa sa pagbabalik po ng Face the Nation. Face the Nation.